So here we go mga idol. This is JM from JM Hoopcast Channel. Magandang umaga sa inyo mga idol. Ngayon pag-usapan natin ang Game 7 prediction ng PBA Finals between Ginebra versus Token Tex mga idol. Ngayon, in my own prediction mga idol, para sa akin 50-50 to, and wala akong pwedeng sabihin na team kung sino yung mananalo dahil pinakita ng both teams yung defense na kalakasan nila at yung adjustment, kasi hindi sila makakapunta dito sa Game 7 kung hindi nila pinakita yung ganung strength nila. At the same time, from Game 1 to Game 6 mga idol is talagang low scoring at hindi umabot sa 100 points. Okay? So ngayon mga idol, pag-usapan lang natin muna yung mga keys to win ng both teams. Unahin na natin itong Ginebra. Okay? First, okay mga idol, dito sa part ng start strong and control the game is dapat maging fast yung or maganda yung lalaruin agad nila. Yung early momentum na kailangan ma-dominate agad ng Ginebra ang laro sa first quarter upang hindi lumabang ang Token Tex. So meaning, kailangan maging aggressive dito si Scottie Thompson, si Stephen Holt, si Japet Aguilar, si Brownlee, at si Troy Rosario. Okay? And then, kasunod nun mga idol, yung pagiging effective ng ball movement na dapat umiikot ng maayos ang bola para makahanap ng best scoring opportunities at hindi umasa sa isolation plays. So dito mga idol, nakita natin pagdating nung second half nung Game 6 mga idol, medyo na-rattle ang Ginebra. Kaya nakakuha ng magandang momentum ang Token Tex. Okay? So pangalawa, dito sa highlights sa akin para sa number 2 is yung makontain nila yung other TNT players. Bukod kay RHJ, ang TNT ay umaasa rin or umaasa sa mga bench unit nila na nakapag-contribute. Like for example, itong si Nambatak at si Oftana na pagdating sa Game 6 mga idol is itong si Nambatak ay nakapag-contribute ng 23 points habang ito si Oftana mga idol is 14 points. So mga idol, kung yung defense na gagawin ng Ginebra ay mag-effect, okay, sa laban para mamaya, okay, ito ay maaaring makalimit ng opensa or offense para sa Token Tex na makapagbigay ng kalamangan sa Ginebra. Okay, dito na tayo sa number 3 mga idol is avoiding a slow start. Alam naman natin pagdating nung second Game 2, Game 3, Game 4 mga idol is mabilis nakakalamang ang Ginebra, but sad to say mga idol, pagdating ng second half nakakapag-adjust ang Token Tex. So dito mga idol is mahalaga para sa Ginebra na magsimula ng malakas mga idol at makaiwas sa mabagal na simula na maaaring magbigay ng momentum dito sa Token Tex. Dahil ang agresibong play nila or game plan nila mula sa umpisa ay pwedeng magdikta ng tempo ng laro at maglagay ng pressure para sa kalaban. Okay? So, alam naman natin yan. Kung nakita natin yun sa Game 2, 3, 4 is kung mangyayari yun para sa Game 7, tingin ko magbabago yun at mamimaintain ng Ginebra. So, dito tayo sa number 4 mga idol. So, dito sa number 4 is yung using experience to close the game. Okay? So, sa mga huling minuto ng laro mga idol is yung karanasan or yung experience ng Ginebra sa paghawak or pag-maintain or alam niyo pagdating sa crucial yung closed game situation ay maaaring maging isang mahalagang susi or key dahil lang kanilang kakayahan mga idol na ma-maintain na maging kalmado sila at gumawa ng tamang decision or yung decision making nila na sa ilalim ng pressure or momentum ng Token Tex ay maaring magdala sa kanila sa tagumpay. Dahil yung sinasabi kong momentum sa Token Tex, like for example, kapag nakakakuha na yung Token Tex ng rhythm, kumbaga nakakabalik sila, yung gaya ng ginawa ni Coach Kimco na pagpasok kay LA Tenorio na nakontrol ni LA yung tempo kahit walang product sa offense. So number 5, yung effective use of home court advantage.
Okay mga idol? So dito mga idol is yung Game 7. Alam naman natin gaganapin sa Araneta to, na kung saan mas maraming makakapanood lalo na laban ng Ginebra. Dahil ito mga idol is, kaya ako nasabi to sa panglima, is pwedeng makatulong ang fans ng Ginebra na maaaring magbigay kasi ng energy at moral para sa koponan na mahalaga, lalo na pag crucial minutes na. Okay? Then overall mga idol, sa pagko-consider dito sa mga keys na nasabi ko mga idol, again, hindi ako si Coach Tim Cone, okay, pero ito yung nakita ko from game 1 to game 6 na pwedeng ikapanalo ng both teams. Okay? Na ikapanalo ng Ginebra itong keys to win na to, na yung makonsider yung effective ng paggamit ng home court advantage, yung pagpigil sa ibang player ng token text, and yung pag-iwas sa mabagal na simula at paggamit ng experience sa pagtatapos ng laro. Okay? Barangay, Ginebra has a better chance of winning pagdating sa Game 7 of the PBA Commissioner's Cup Finals. Okay? Punta naman tayo dito sa token text. Itong token text ay salute sa Game 6 na ginawa nila. Grabe yung moral, yung effort, yung hustle game nila. Okay? Dito, para manalo or makuha ng token text ang kampyonato laban sa Ginebra, kailangan, number 1 is continued strong performance from Reynam Batak. Dahil mga idol, simula nang nawala or mawala si Jason Castro dahil sa injury mga idol is naging primary na nagpapatakbo or nagraran ng offense si Reynam Batak sa huling 4 na laro ng finals mga idol, from game 3, 4, 5, 6 mga idol is ito lang naman si Batak is nag-average siya ng 19 points, 69.5 true shooting percentage. Yung kumpiyansa nandiyan talaga mga idol, hindi niya ito makukuha kung hindi niya nakuha yung confidence niya, and then yung kakayahan niyang umiscore mula sa labas, and yung pag-drive. Okay? Pag-drive niya sa loob at gumawa ng tamang desisyon, yung pagiging decision making niya in terms of offense ay naging keys sa pagtagumpay or sa tagumpay ng token text. So dito mga idol, kailangan lang i-maintain to or ipagpatuloy ni Batak ang ganitong paglalaro, dahil pag nakuha niya to, may magiging balanse ang opensa ng koponan. Number 2 is yung pagiging consistent performance ni Poy Erap. Okay, yung consistent performance from Poy Erap. Okay, alam naman natin na ang daming naging drama ni Poy Erap mga idol. But dito pagdating sa game 6, siya pa yung naging hero, naging focus siya at hindi nagpa-apekto. Dahil dito sa yung game 6 mga idol is nagpakita si Poy Erap ng determination sa huling quarter, kung saan umiscore siya ng 10 points sa kanyang 14 points, and then nakakuha siya. Kumbaga, yung pagko-contribute niya mga idol in terms of offense and defense ay naging mahalaga sa pagkapanalo ng token text. Kung naalala nyo, yung dalawang sablay na free throw ni RHJ, siya yung nakatapik, di ba? Na kailangan si Poy Erap is ma-maintain niya or manatili siyang focus at aggressive. Okay, yung pagiging aggressive niya sa loob, and then lalo na sa ilalim ng ring upang makatulong sa pag-dominate sa paint at bigyan ng space or proper space sina RHJ at iba pang scorers ng token text. And then dito tayo sa number 3 mga idol is yung effective defense against Justin Brownlee. Si Justin Brownlee mga idol, alam naman natin siya ang primary na nilalapitan ng Ginebra, na nakita natin nag-average ng 24.2 points, 10.5 rebounds, 4.3 assists pagdating sa finals, na alam natin kahit may injury siya sa thumb, kailangan pa din gawin ng token text na maging tight sa defense laban kay Brownlee, na alam natin kung gaano ka-threat si Justin Brownlee. Kahit nga may injury, nakikita natin 20 plus points pa siya, di ba? Na posibleng gamitan ng token text ng double team and yung pag-limit ng ball touches sa kanya para mabawasan ang kanyang effective sa loob ng court. So number 4 mga idol is yung pagko-controlling o kumbaga controlling Ginebra's bench production. Okay, yung pag-control ng bench production. And then ito kasi mga idol, alam naman natin ng lalim ng lineup ng Ginebra,
But sad to say mga idol, from game 1 to game 6, hindi natin nakita yung consistency ng bench nila. But I think baka dito sa game 7, baka mag-click yan mga idol. And kaya dapat sama nila sa game plan to, or possible kasama to sa game plan yung bench ng Ginebra na pinamumunuan ni Malonzo, ni Abarrientos at ni Maverick Ahamnisi. Okay na nakapagbigay, kasi ito mga makakapagbigay ng mahalagang contribution to 'di ba? Dito sa series na to, and kailangan mapigilan ng TNT ang kanilang momentum. Dahil gaya nga na sabi natin, yung lalim ng lineup na yan, pag nakuha ng bench unit yung momentum, okay, talagang may possible malayuan sila. Nakita natin yan pagdating ng game 4 na kailangan man-neutralize nila sa kanilang effect kapag nasa loob sila ng court, diba? And number 5 mga idol is yung ma-maintain their offensive and defensive discipline mga idol. Nakita natin lumamang ang Token Tech sa game 6 and nakuha nila yung momentum, nag-shift para sa kanila. Na bukod sa pag-neutralize sa mga key players ng Ginebra like Japet, Stephen Holt, Justin Brownlee, sino pa ba to? Si Scottie Thompson and Rosario, mahalaga rin na i-maintain ng Token Tech ang kanilang ball movement, yung shot selection and defensive rotations, na ang disiplina sa offense at depensa ay makakatulong upang maiwasan ang turnovers at mabigyan ng limitadong pagkakataon ang Ginebra na makapuntos. Kaya nga sabi ko sa inyo mga idol, dito sa team ni Coach Tim and Coach Chot, kailangan mag-step up ang bench unit. Dito sa Token Tech, kailangan hindi lang bench unit, kailangan lumabas na din ang laro dito ni RR Pugoy and ni Oftana. Okay? Samahan natin ng kahit papano yung presence ng isang Kelly Williams. Okay? Dito naman sa Ginebra, kailangan yung bench unit talaga, yung sinasabi nating deep, yung lineup na roster ng Ginebra, na ang pyesa is yung bench unit, is sana lumabas na din na andito si RJ Abarrientos, nandito si Malonzo and si Maverick Ahamnisi, na kailangan magtulong-tulong sila, and especially to Troy Rosario na sana maganda yung game niya pagdating mamaya, di ba? And overall para dito sa Token Tech mga idol is yung kung ganito yung mga makikita nating game plan ng Token Tech mga idol, okay? Okay, na makuha ng Token Tech ang championship sa Game 7. Again, this is JM mga idol, and kung sa tingin nyo sino ba mananalo sa Game 7, please comment down below mga idol. This is JM from JM Hoopcast Channel. Salute and God bless mga idol. JM Hoopcast, ready ka na ba? Basketball analysis, walang kalabuan. Bawat laro, bawat galaw, tinitingnan ang tama. Pagdating sa basketball, JM ang may alam na. Tip-off na game on, sino ang magpapakita? Dribble, crossover, pasok sa paint, mas mabilis pa sa hangin. Pick and roll, defense nakafocus. Pero JM Hoopcast, tinitingnan na ng bawat process. JM Hoopcast, game insight sa lahat ng plays. Bawat galaw, bawat strategy, kitang-kita sa mga ways. Fast break, transition offense, triple threat. Bawat detail, ibibigay, walang labis, walang kulang, perfect. Offense versus defense, sino ang may edge? Half court set, sino ang mag-lead? Basta JM Hoopcast, di pwedeng magsinungaling. Bawat move, tinitingnan, bawat pass, tinitigbang. Huling segundo, sino ang aakyat? Step back jumper, buzzer beater, pasok laro na ang lamang. Bawat turnover, rebound, assist. Ang analysis ng JM Hoopcast, as precise as it gets. Huling segundo, sino ang aakyat? Step back jumper, buzzer beater, pasok laro na ang lamang. Bawat turnover, rebound, assist. Ang analysis ng JM Hoopcast, as precise as it gets. Alam ka kasulad sa insight, basketball knowledge na kumpleto, perfect na sight. Kung nais mong malaman kung anong nangyari